Ngayon po ay ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng nitong Mombasa grass. Una, pwede kang magtanim gamit yung buto. So sa ngayon po ay wala pa kaming binebentang buto. At yung pangalawa naman ay ang pagtatanim gamit itong Mombasa splits. Bale, kukuha ka lang ng saha dito. Ito yun. Ito yung saha na nakuha natin. Yun, oh. Huwag kayong mag-alala kung parang na siya, parang tuyo na tingnan. Kasi dito tutubo yung bagong niya. Ito lalabas sa ilalim. Ito kahit ganito, kahit parang tuyo na siya, ito tutubo dito yung bagong stem niya. Yan, tanim natin to. Yung nakuha na namin dati, tapos pinalitan namin ng tanim. Yun, oh. Madali lang to itanim, guys. Ito, dublihin natin. Yan. So, tapos press mo ng medyo pakasan mo ng konti para pag uminit man matagal siyang matuyo. Yan. After 90 days nito, yung iba nga ay pa lang, yung sa tiyuhin ko is pa lang, 2 buwan pa lang kinukumpay na niya. Pero yung pinaka ideal dito 90 days, 3 months bago mo i-kumpay. Tapos every 20 to 30 days pwede ka na makapag-harvest ulit. Yung pinaka pinaka una lang yung matagal, abot ng 3 buwan bago makumpay. So kaantay ka lang ng 3 buwan ito. Pero pag ganitong maganda yung klase ng lupa, 2 buwan meron na yan. Tapos kagandahan, every 20 to 30 days pwede ka na makapagkumpay ulit. Yan. Ito yung Mombasa grass. Yung Mulato grass naman, grazing resistant grass yun. Pwede din sa gagaya nito, cut and carry. Yan lang po. Right, may order tayo ngayon na Mombasa grass splits. Dito tayo kukuha. Yan.
Meron din kaming Napier grass. Yan. Labong na po kayo. Yan. Yung Napier grass, ito yung native na Napier dito. Mga 70 days bago makumpay ulit yan. Halimbawa, pag ganyan, kumpay mo yan. Tapos yung sunod na kumpay mo ay 70 days. Kaya medyo mas matagal siya kaysa sa Mombasa na, which is 20 to 30 days. Yan.